Hi mga ka-vlogger, mga ka-doers TV, mga kaibigan ko. Magandang araw sa inyong lahat. Ito na nga po, ang araw na ito ay pagsisimula ng bagong taon ng pag-aaral sa taong 2026. Isang bagong yugto na puno ng pag-asa, mga bagong kaibigan at mga bagong aral na dadalhin natin habang buhay. Sabi nga nila, ang edukasyon ang susi ng kinabukasan at ngayon, hawak na natin ang susing yun para buksan ang mga pintuan ng mga pangarap natin. Tara na at samahan ninyo ako sa unang araw na ito ng pag-aaral mula sa paghahanda ng mga gamit hanggang sa mga kwentuhan sa paaralan. Ready na ba kayo? At simulan na natin ito. At alam niyo ba mga kaibigan, hindi po basta-basta ang bumabangon ngayong araw, 5:30 AM pa lang, nasa gate na kami ng paaralan. Isipin niyo ang buong bayan ay may natutulog pa, tahimik lang ang paligid, ang simoy ng umaga ay sariwa pa, at kahit ang araw ay hindi pa ganap na bumangon. Nakikita ko pa lang ang mga ilaw ng paaralan na kumikislap sa dilim. Parang inaabangan ako para simulan ang bagong yugto nito. Bakit nga ba ako nagmamadaling pumunta sa ganitong kaaga? Kasi para sa akin, ang pagdating ng maaga ay hindi lang tungkol sa pagiging present. Ito ay isang tanda ng pagpapahalaga sa bawat segundo ng pag-aaral na ibinigay sa atin ng taong ito. Habang wala pang ibang estudyante, nagkapagpalakad-lakad ako sa bakuran. Tinitingnan ang mga silid-aralan na handa nang tumanggap ng mga bagong ideya at naramdaman ko talaga ang sigla ng edukasyon na naghintay sa atin. Parang binibigyan ko rin ng pagkakataon ng sarili kong maghanda ng mabuti, huminga ng malalim, isipin ang mga layunin ko para sa taong ito at simulan ang araw na may positibong damdamin. Hindi man kaya-aya ang gumising ng ganito kaaga, pero kapag nakita mo na ang kagandahan ng umaga sa paaralan ay nararamdaman mo ang pag-asa na dala nito. Baka sabihin mo, sulit na sulit. Mga kaibigan, ipahintulot na bago tayo magpatuloy sa ating video, sa ating panunood, ipahintulot na ibahagi ko sa inyo ang mga inspirasyon, mga salita mula sa banal na aklat, mula sa Mateo 6:33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at kanyang katuwiran, at ibibigay naman sa inyo ang lahat ng bagay na yan. Isa alang-alang muna natin ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos, at tiyak na ibibigay niya ang lahat ng ating kailangan. At sa Pilipos 4:13, kaya ko ang lahat na pamamagitan ng Diyos na nagbibigay sa akin ng lakas. Ano man ang hamon sa nahaharapin natin, mayroon tayong lakas na pagmumula sa Kanya. Sa Jeremiah 29:11, dahil ako ang Diyos na inyong Diyos, na kaplano ako ng mabuti para sa inyo, hindi ang masama. Plano ko na kayo'y bigyan ng kinabukasan at pag-asa. Mayroong magandang plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin, puno ng pag-asa at magandang kinabukasan. At mula naman sa Proverbio or Proverb 3:5-6, mangangatwiran ka sa Panginoon at huwag mong tiwalaan ang sarili mong kaalaman. Sa lahat ng iyong lakad ay isa-alang-alang mo siya, at itataguyod niya ang inyong mga landas. Kapag tayo ay nagtitiwala at sumusunod sa Diyos, tinitiyak niyang mabuti ang patutunguhan ng ating mga hakbang. Mga kaibigan, ang nabanggit na mga talata mula sa Mateo 6:33 na nagsasabi, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at kanyang katuwiran, at ibibigay naman sa inyo ang lahat ng bagay na iyan. Ang kahalagahan nito, binibigyan din nito na habang binibigyan ng prioridad ang mga mag-aaral, ang pag-aaral ng mga aral ng Diyos at pagiging matapat sa Kanya. Hindi nila kailangang mag-alala laban sa mga pangangailangan tulad ng mga gamit sa paaralan, gastusin sa mga paaralan at suporta sa pag-aaral.
bibigyan sila ng kapayapaan na alam nilang aasikasuhin ng Diyos ang mga ito habang sila ay nakatuon sa kanilang mga pag-unlad bilang mabuting tao at mag-aaral. At yung nabanggit sa Filipos 4:13, kaya ko ang lahat sa pamagitan ng Diyos na nagbibigay sa akin ng lakas. Ang kahalagahan nito ay mahalaga ito lalo na kapag nahaharap ang mga mag-aaral sa mahihirap na mga pasulit, takdang aralin o paghihirap sa pag-unawa ng mga aralin. Binibigyan sila ng lakas ng loob na hindi nila kailangang harapin ang mga hamon ng mag-isa. Mayroon silang Diyos na nagbibigay ng lakas na malalampasan ang mga ito at makamit ang kanilang mga layunin sa pag-aaral. Ang mula naman sa Jeremiah 29:11, dahil ako ang Diyos na inyong Diyos. Nakaplano ako ng mabuti para sa inyo, hindi ang masama. Plano ko na kayo'y bigyan ng kinabukasan at pag-asa. Ang kahalagahan nito, nagbibigay ito ng pag-asa sa mga mag-aaral, lalo na kapag nalilito sila tungkol sa kanilang hinaharap o naramdaman nilang hindi sapat ang kanilang kakayahan. Ipinapahayag na mayroong espesyal na plano ang Diyos para sa bawat isa. Isang plano na puno ng tagumpay at kagalakan. Kaya dapat silang magpatuloy na magsusumikap sa pag-aaral dahil mayroong magandang kinabukasan na naghihintay sa kanila. At yung mula sa Proverbio or Proverb 3:5-6, mga tuwiran ka sa Panginoon at huwag mong tiwalaan ang sarili mong kaalaman. Sa lahat ng inyong lakad ay isaalang-alang mo siya at itataguyod niya ang iyong mga landas. Ang kahalagahan naman nito ay itinuro nito sa mga mag-aaral na hindi lamang dapat silang umasa sa sarili nilang kaalaman o kakayahan. Kapag sila ay nagtitiwala sa Diyos at sinaalang-alang ang kanyang mga aral sa lahat ng desisyon nila, mula sa pagpili ng kurso hanggang sa paggawa ng mabuting pagpili sa paaralan, tinitiyak niyang tama ang mga hakbang na kanilang tatahakin. Maiiwasan nila ang mga pagkakamali at pagkamit nila ng tagumpay sa kanilang pag-aaral. Ang kahalagahan ng pag-aaral. Ang pag-aaral ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng mataas na marka o pagtatapos ng pag-aaral o yung pag-aaralan. Ito ay isang proseso na nagbubukas ng mga pintuan para sa pag-unlad ng isang tao. Pagkamit ng mga pangarap at paggawa ng positibong pagbabago sa sarili at sa lipunan. Pagkamit ng mga pangarap at paggawa ng positibong pagbabago sa sarili at sa lipunan. Narito ang ilan sa kanyang mahahalagang papel. Una, para sa sariling pag-unlad. Nagpapaunlad ng kakayahan. Ang pag-aaral ay nagtuturo sa atin ng mga kasanayan tulad ng pag-iisip ng kritikal, paglutas ng problema at komunikasyon ng mga bagay na kailangan sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito ay nagbibigay din ng pagkakataong maalaman ang sarili sa pamamagitan ng pag-aaral ng iba't ibang asignatura at interest. Natutuklasan natin kung ano ang ating hilig, ano ang ating talento at mga layunin sa buhay, at pinapalakas ang pagpapahalaga sa sarili. Kapag natuto tayo ng bago at nakakamit natin ang mga layunin sa pag-aaral, nadadagdagan ang ating kumpiyansa at pagmamahal sa sarili. At para sa kinabukasan, nagbubukas ng mga pagkakataon sa trabaho. Ang magandang edukasyon ay kadalasang nagbibigay ng daan sa atin sa makukuha o yung makukuha ng mas magandang trabaho, mas mataas na kita at mas malawak na pagpipilian ng sa larangan na gusto nating pasukin. Naghahanda sa mga hamon ng buhay. Ang mga aral na natutunan natin sa pag-aaral ay tumutulong sa atin na gumawa ng mabuting desisyon
at umangkop sa mga pagbabago sa mundo. Tinutulungan tayong makamit ang mga pangarap kung nais mong maging doktor, guro, tulad ng pag-iisip ng kritikal, paglutas ng problema at komunikasyon ng mga bagay na kailangan sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito ay nagbibigay din ng pagkakataong maalaman ang sarili sa pamamagitan ng pag-aaral ng iba't ibang asignatura at interest. Natutuklasan natin kung ano ang ating hilig, ano ang ating talento at mga layunin sa buhay, at pinapalakas ang pagpapahalaga sa sarili. Kapag natuto tayo ng bago at nakakamit natin ang mga layunin sa pag-aaral, nadadagdagan ang ating kumpiyansa at pagmamahal sa sarili. At para sa kinabukasan, nagbubukas ng mga pagkakataon sa trabaho. Ang magandang edukasyon ay kadalasang nagbibigay ng daan sa atin sa makukuha o yung makukuha ng mas magandang trabaho, mas mataas na kita at mas malawak na pagpipilian ng sa larangan na gusto nating pasukin. Naghahanda sa mga hamon ng buhay. Ang mga aral na natutunan natin sa pag-aaral ay tumutulong sa atin na gumawa ng mabuting desisyon at umangkop sa mga pagbabago sa mundo. Tinutulungan tayong makamit ang mga pangarap kung nais mong maging doktor, guro. Ang kahalagahan naman ng mga guro para sa mga ating mga mag-aaral. Ang mga guro ay hindi lamang tagapagturo ng mga asignatura. Sila ang mga tagapag-alaga, tagapayo at pundasyon ng pag-unlad ng bawat mag-aaral. Sila ang nasa unang linya para tulungan na makamit ng mga estudyante ang kanilang potensyal at mabuhay ng may kabuluhan. Narito ang ilan sa kanilang mahalagang papel. Tagapaghatid ng kaalaman. Naglilinang ng karunungan ang mga guro. Nagbibigay daan sa mga mag-aaral na matuto ng mga kasanayan at impormasyon na kailangan para sa kanilang pag-aaral sa hinaharap. Hindi lamang sila nagtuturo ng leksyon, kundi nagpapaliwanag pa nito na parang madaling maunawaan. Nagbukas ng mundo sa pamamagitan ng mga aral sa kasaysayan, agham, wika at iba pa. Ipinakilala ng mga guro sa mga estudyante ang iba't ibang aspeto ng mundo na nagpapalawak ng kanilang pananaw at pag-unawa. Sila ay nagiging tagapayo at tagapagpatulong, nagbibigay ng direksyon kapag nalilito ang mga mag-aaral tungkol sa kanilang kurso, mga pangarap o mga problema sa buhay. Ang mga guro ay handang magbigay ng payo at gabay para makapagdesisyon sila ng tama. Sumusuporta din sa mga hamon kapag nahihirapan ang mga estudyante sa pag-aaral sa emosyonal na aspeto ng buhay. Ang mga guro ay nandito para tumulong, magbigay ng lakas ng loob at tulungan silang malampasan ang mga paghihirap. Ang mga guro ay tagapaghubog din ng pagkatao. Nagtuturo ng mga halaga. Bukod sa akademikong kaalaman, tinuturuan din ng mga guro ang mga mag-aaral ng mga mabuting asal tulad ng respeto, katapatan, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan, mga bagay na mahalaga para sa maging mabuting mamamayan. Nagpapaunlad ng pagpahalaga sa sarili sa pamagitan ng pagkikilala sa kanilang mga tagumpay at pagtulong sa kanilang mga kahinaan. Tinutulungan ng mga guro ang mga estudyante na makilala ang kanilang sariling halaga at lumakas ang kanilang kumpiyansa, at sila ay mga huwaran ng buhay. Naglalahad ng halimbawa. Ang mga guro ay mga modelo ng pagtitiyaga, dedikasyon at pag-ibig sa trabaho. Ang kanilang mga gawi at paraan ng paghahanap sa buhay ay maaaring magbibigay ng inspirasyon sa mga mag-aaral na maging masipag at positibo sa kanilang sariling landas. Nagbibigay ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang suporta at pagtitiwala sa kakayahan ng mga estudyante
estudyante. Ipinaramdam ng mga guro na mayroong tao na naniniwala sa kanila, isang bagay na nagbibigay daan sa kanilang magpatuloy na mga kamit ang kanilang mga pangarap. Paano tutugunan ng mga mag-aaral ang mga hamon na kanilang hinaharap? Ang mga hamon sa pag-aaral mula sa mga kahirapan sa akademya hanggang sa mga problema sa emosyon at pagpapasya ay natural na bahagi ng paglalakbay ng isang mag-aaral. Narito ang mga paraan para harapin at malampasan ang mga ito. Para sa mga hamon sa akademya, maging organisado at gumawa ng plano. Itala ang mga takdang aralin, mga pasulit at mga gawain sa isang talaan o planner para hindi makalimutan at maipamamahagi na maayos ang oras para sa pag-aaral. At humingi ng tulong kung kailangan. Huwag mahiyang magtanong sa mga guro, kaklase o magulang kapag hindi naiintindihan ang aralin. Maaari rin namang sumali sa mga grupo o pag-aaral para matutulungan ang isa't isa. Gumamit ng epektibong paraan ng pag-aaral. Alamin kung ano ang pinakamabuting paraan ng pag-aaral para sa sarili, maaring sa pamamagitan ng paggawa ng tala, pagbabasa ng paulit-ulit o paggawa ng mga pagsasanay. At para sa mga hamon sa pagkatao at emosyon, isa-alang-alang ang mga aral mula sa Biblia. Gamitin ang mga banal na tula tulad ng Filipos 4:13 at Jeremiah 29:11 bilang lakas ng loob at patnubay kapag nararamdaman ang pagod o kawalan ng pag-asa. Maging regular din sa dasal para makakuha ng kapayapaan at gabay. Makipag-usap sa mga taong mapagkatiwalaan. Sabihin ang mga damdamin sa mga guro, magulang o kaibigan na handang tumulong at makinig. Hindi kailangang harapin ang mga problema ng mag-isa. Panatilihin ang balanse sa buhay. Huwag lamang tumutok sa pag-aaral. Maglaan din ng oras para sa paglalaro, mag-ehersisyo o mga gawain na magdudulot ng kasiyahan para mapanatili ang kalusugang pisikal at mental. Para sa mga hamon sa pagpapasya at hinaharap, tumutok sa mga layunin. Itakda ang maliliit at malalaking layunin sa pag-aaral at sa buhay at gumawa ng mga hakbang para maabot ang mga ito. Alalahanin ang mga Mateo 6:33. Ibigay ang prioridad sa mabuting mga bagay at ang iba ay susunod. Sumunod sa payo ng mga guro at magulang. Ang mga matatanda ay may mas maraming karanasan, kaya ang kanilang mga payo ay nakakatulong na gumawa ng mabuting desisyon para sa hinaharap. Manatiling positibo at matyaga. Tandaan na ang mga hamon ay pansamantala lamang. Kahit na mahirap, patuloy na magsusumikap at maniniwala sa sariling kakayahan at sa plano ng Diyos para sa iyo. Mga kaibigan, alam niyo ba na ang pagharap ng mga hamon ay hindi ibig sabihin na hindi tayo sapat? Ito'y nagpapatunay lamang na tayo ay nagiging mas matatag at handang harapin ang mga bagong yugto ng buhay. Narito pa ang mas maraming paraan para malampasan ang mga pagsubok na maaring harapin ng isang mag-aaral. Sa mga hamon sa akademya, hindi lahat ng mga mag-aaral ay mabilis makaintindi ng mga aralin at iyan ay tama lang. Huwag kang matakot na magtanong kahit na parang bobo ka sa tingin mo. Tandaan na ang mga guro ay handang tumulong. Maaari kang magtanong sa klase o pumunta sa kanila pagkatapos ang aralin para ipaliwanag ulit ang mga bagay na hindi mo masyadong naintindihan. Minsan din ang inyong kaklase ay mas may magandang paraan ng pagpapaliwanag kaya huwag kang mahiyang humingi ng tulong sa kanila. Gumawa ng schedule ng pag-aaral. Halimbawa, kung may pasulit ka sa matematika sa linggo, huwag mong ipagpabukas-bukas ang pag-aaral. Ilaan mo ang 1 o hanggang 2 oras na bawat araw mula Lunes hanggang Sabado para basahin ang mga aralin at gawin ang mga pagsasanay.
Mas madaling matandaan ang mga bagay kapag unti-unting natututo kaysa scramming o pag-aaral ng huli-huli. Alamin ang inyong learning style. May mga taong natututo ng mas mabilis kapag nakikinig or auditory learner. May mga nakikita or visual learner. At may mga mas magiging produktibo kapag gumawa ng mga gawain or kinesthetic learner. Halimbawa, kung ikaw ay visual learner, maaari kang gumawa ng mga flowchart, diagram o kulay-kulay ng mga or natala para mas madali maunawaan ang mga aralin. Huwag kang makipagkompetisyon sa iba. Ang kompetisyon mo ay ang sarili mo. Hindi kailangang pantayan mo ang marka ng iyong kaklase. Basta't ikaw ay nagpapakita ng pag-unlad. Mula sa pasang-awa, patungong mahusay. Iyon ay malaking tagumpay. Ang bawat isa ay may sariling bilis na sa pag-aaral, kaya huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Minsan pa nga, mas mahirap harapin ang mga emosyonal na problema kaysa mga pasulit at normal lang yan. Huwag mong itago ang iyong damdamin. Huwag na ikaw ay nalulungkot, nababagabag o pagod sa pag-aaral. Huwag mong itago yon sa sarili mo. Makipag-usap ka sa iyong magulang, guro o isang kaibigan na pinagkakatiwalaan mo. Minsan lang ang pagkukwento pa lang ang iyong problema at nakakapagpagaan na sa loob. Kaya sa tingin mo ay kailangan ng mas espesyal na tulong. Huwag kang mahiyang humingi ng tulong sa guidance counselor ng iyong paralan. Sila ay sanay na tumulong sa mga mag-aaral na may ganitong mga problema. Gamitin ang mga aral mula sa Biblia bilang lakas ng loob. Kapag naramdaman mong wala ka ng lakas, basahin mo ulit ang Filipos 4:13. Kaya ko ang lahat sa pamamagitan ng Diyos na nagbibigay sa akin ng lakas. Isipin mong lagi kang may kasama ang Diyos na laging handang tulungan ka. Magsagawa ka rin ng regular na dasal, hindi lang para humingi ng mga gabay, kundi para makikipag-usap ikaw sa Diyos na makukuha ang kapayapaan. Alagaan mo ang iyong sarili. Hindi pwedeng guro pag-aaral lang. Uminom ka ng mga maraming tubig, matulog at hindi bababa sa 7 hanggang 8 hours bawat gabi. At maglaan ng oras para sa mga bagay na gusto mong gawin tulad ng pagkanta, paglalaro ng sports o pagbabasa ng libro. Kapag malusog ka na sa physical at mental, mas madali mong malalampasan ang mga hamon. Matuto kang tumanggap ng mga pagkakamali. Hindi ka perpekto at walang sinuman ang perpekto. Kapag nagkamali ka sa pagsusulit o nagawa mong mali ang iyong bagay or ang isang bagay, huwag mong sisisihin ang sarili mo ng sobra. Gamitin mo na lang iyong pagkakataon para matututo at hindi na maulit gawin ang parehong pagkakamali. Sabi nga nila, ang mga pagkakamali ay bahagi ng pag-aaral at sa mga hamon sa pagpasya at hinaharap. Minsan, ang pinakamalaking hamon ay ang pagpapasya kung ano ang gusto mong gawin sa buhay at yan ay natural din. Itakda mo ang iyong mga layunin. Magsimula ka sa maliit na layunin tulad ng makakapasa ako sa lahat ng asignatura ngayong semester o matuto akong magsulat ng maayos ng sanaysay. Pagkatapos, itakda mo rin ang malalaking layunin tulad ng ganitong kung maging guro o gusto kang pagkatapos ng kolehiyo. Kapag mayroong kang layunin, mas may direksyon ka sa pag-aaral. Sundan mo ang payo ng mga taong mahal mo. Ang iyong mga magulang at guro ay mas merong alam, maraming karanasan sa buhay. Kaya huwag mong baliwalain ang kanilang mga payo.
Minsan ang kanilang mga opinyon ay nakakatulong sa iyo na makagawa ng mas mabuting desisyon. Halimbawa, kung hindi ka sigurado kung anong kurso kukunin sa kolehiyo, makipag-usap ka sa iyong guro o sa isang professional na nasa larangang gusto mong pasukin. Marami silang maibibigay na impormasyon. Manatiling positibo at matyaga. May mga pagkakataong parang hindi ka umasenso o parang lahat ay hindi pumupunta sa paraang gusto mo. Pero tandaan mo, ang mga hamon ay pansamantala lamang. Basahin mo ulit ang Jeremiah 29:11 na nakaplano ako ng mabuti para sa inyo, hindi ang masama. Plano ko na kayo'y bibigyan ng kinabukasan at pag-asa. Mayroong magandang plano ang Diyos para sa iyo. Kailangan mo lang na manatiling matyaga at patuloy na magsusumikap. Huwag mong kalimutan ang kahalagahan ng mga guro at pag-aaral. Lahat ng hirap na iyong nararanasan ngayon ay para sa iyong kinabukasan. Ang mga guro ay nandito para gabayan ka. At ang pag-aaral ay susi para maabot mo ang mga pangarap na ito. Sa dulo ng paglalakbay ng aral na walang humpay, buhay na matiwasay ang kanya namang alay. Binibigyang diin na ang patuloy na pag-aaral at pagsisikap ay hahantong sa isang makabuluhan at masayang buhay. Mga mahal kong ka-vlog, mga ka-Doers TV at mga sumabaybay sa ating vlog, maraming salamat po sa inyong lahat na nanonood hanggang sa dulo ng ating video ngayong araw na ito. Alam ko pong hindi biro ang gumising ng maaga o kumuha ng oras para panoorin tayo. At sa tuwing makikita namin ang inyong mga like, comment at share, lalong nagiging masaya at masigasig kami na gumawa pa ng mga nilalaman na nakakatulong at nakakapagbigay ng saya sa inyo. Sa lahat ng mga mag-aaral na nanonood ngayon, sana ay makakuha kayo ng inspirasyon at mga ideya mula sa ating kwento tungkol sa unang araw ng pag-aaral. Tandaan ninyo palagi na ang pag-aaral ay isang biyaya at ang bawat hakbang na gamitin ninyo para sa inyong kinabukasan ay sulit na sulit. Huwag ninyong kalimutang i-like ang video na ito, i-subscribe ang ating channel at i-bell icon para laging updated tayo sa susunod nating mga vlog. Baka naman ay may ibang kwento tayo tungkol sa paaralan na gusto ninyong malaman. Maaari rin namang mag-iwan kayo ng kwento sa ibaba or komento. Sabihin ninyo kung paano naman ng inyong unang araw ng pasukan o kung anong topic ang gusto ninyong aming tingnan sa susunod. Muli, maraming salamat po sa inyong suporta. Mag-ingat lagi, mag-aral ng mabuti at lagi nating isa alang-alang ang mga aral na natutunan natin mula sa Biblia, sa ating mga guro at sa sarili nating pagsisikap. Hanggang sa muli, mga kaibigan, mga ka-doers, magandang araw po sa inyong lahat at see you soon sa susunod nating vlog. Bye-bye!